Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 Peter 1 verse 5. Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Highly favored and protected by God. Kadalasan po napapaisip tayo sa pinagdadaanan po ng ating bayan ngayon, maging ng buong mundo. Marami sa atin nababahala at natatakot. At katulad po ninyo, nakakaramdam din po ako ng pagkabahala at takot sa aking puso. Pero alam niyo po, tayo mga believers, ano po at ang sabi dito sa 1 Peter 1 verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang ihahayag sa katapusan ng panahon. So, tayo po pala ay protected ng Diyos. Ano po? Protected by the power of God hanggang sa pagparitong muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga mga kapatid, alam natin yung katotohanan para po yung mga takot natin sa ating puso ay mawala. Ito po yung aking pinaniniwalaan. Ano po? Unang-una po, yung sinasabi dito sa 1 Peter 1 verse 5, ang nag-iingat sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po kapangyarihan ng tao. Kung tao lamang ang mag-iingat sa atin, mapapahamak po tayo. Pero malinaw po, sabi ng Biblia, we are protected by the power of God. Kaya huwag tayong mangamba sa kayang gawin ng tao sa ating buhay. Ano po, higit na makapangyarihan ang Diyos sa lahat. God is bigger. At higit sa lahat, He is more powerful sa anumang puwersa na meron sa mundong ito, maging sa mga bansang naglalaban-laban ngayon, higit na mas makapangyarihan at dakila ang ating Diyos. Kaya huwag kayong matatakot. Ano po? We are protected by the power of God. Pangalawa po yung sinasabi sa John chapter 17 verses 15 to 17. Ito po yung prayer sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi rito, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Ngayon sa inyong Bible, makikita nyo may exclamation point po sa dulo dyan na para bagang napaka-emphatic po ng prayer ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan ang salita mo. Ang katotohanan, yung salita pong italaga dyan, ibukod ang ibig sabihin po niyan, ano po. At mapapansin niyo po tayo'y highly favored, ano po, kasi hindi tayo mga taga-sanlibutan. Yung mga taga-sanlibutan po, napapahamak sila, malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Pero tayo po ay highly favored, hindi tayo kabilang sa kanila. Ang Panginoong Hesus po mismong nagsabi niyan. At ang sabi, tayo'y ibinubukod niya sa pamamagitan po ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Kung nauunawaan natin at pinanampalatayaan na natin ang salita ng Diyos, tayo'y nakabukod na, mga kapatid. Kaya malinaw po yung prayer ng Panginoong Hesus, ano po, ay nagaganap sa ating buhay at patuloy na magaganap sa ating buhay. Tandaan po ninyo, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nanalangin para sa ating protection. Ano po yun ang sinasabi ng John 17 verses 15 to 17. Ngayon, isa pang katotohanan na gusto kong maunawaan natin mga kapatid, God can deliver us from all our fears. Kaya tayong i-deliver ng Lord sa lahat ng ating kinatatakutan. Yun ang sinasabi ng Psalm 34 verses 4 to 8. Sabi po dun sa verse 5 and 6, nagalak ang aping umaasa sa kanya pagkat di binigo ang pag-asa nila. Tumawag sila sa Diyos, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. So malinaw po, ano po, hindi tayo mapapahiya. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 11 kasi meron tayong Savior. Meron tayong deliverer. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung magre-rescue sa atin sa panahong katulad nito. At sabi sa verse 7, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa panganib, sila'y kinukupkup. So nag-assign ang Lord ng mga angels na mag-aalaga, kukupkup sa atin. Ano po? Angels are assigned to help us. Yun ang sinasabi rin ng Psalm 91 verse 11.
At ang sabi sa verse 8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. So, alam niyo po sa buhay na ito, lagi nating mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Yung po sinasabi rin ng Psalm 23 verse 6, surely His goodness will follow us all the days of our life. Kaya malinaw po, no, mga kapatid, huwag kayong mag-alinlangan. Huwag tayong matatakot. Ano po? Kasi sabi nga taste and see that the Lord is good. Mararanasan pa rin natin ang kabutihan ng Diyos kahit sa mga panahong katulad nito. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang ito na aming pinag-aralan at alam ko po kaya mong alisin ang lahat ng takot sa aming mga puso. Kasi we believe, Lord God, sa mga sinasabi ng iyong salita. Naniniwala kami na we are protected by God at ang aming Panginoong Hesus mismo ang nanalangin para sa aming protection. Higit sa lahat, kayang-kaya mong alisin ang lahat ng takot sa aming puso dahil kami po ay may Savior at hindi kami mapapahiya sa panahong ito na kung saan nararanasan ng buong sanlibutan ng kaguluhan pero kami, pinaparanas mo pa rin sa amin ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa mga katotohanan ito. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.